palakpakan nga po natin si Lord. Amen? Kahit po tayo ay mangilan-ngilan, ang Panginoon po ay yun lamang po ang sapat na. Amen? Saan daw po tayo pumunta, basta si Lord nandun, ay hindi po tayo mangangamba. Especially kapag minsan di natin alam, katulad nga po nung testimony na narinig ko po kanina, gusto natin magkatrabaho si Sister Celine, pero mas alam ng Panginoon ang lahat ng bagay. Kaya doon tayo pumunta sa pagtitiwala. Kasi yung kabilang banda na inakit nating bundok, di natin alam kung gaano kaganda eh. Diba? Minsan pagod tayo sa kakakit sa bundok, pero pagkatapos doon sa tuktok makarating tayo, para bang mawawala yung pagod mo pag nakita mo yung view. Amen? Kasi ganun po tayo hinahawakan ni Lord lagi. Kaya continue to have faith. Dahil again, ang pangako ni Lord ay pwede nating panghawakan. Amen? Gusto ko rin po magpasalamat sa Panginoon sa nakaraang pagpunta po namin sa Ilocos Sur. I'm so thankful dahil hindi pala malayo, no? super layo pa. Ang sarap po na hindi mo alam yung pupuntahan mo. Andun yung, syempre, nakikita mo yung na-estimate mo, pero iba pala yung actual na pupuntahan mo. At nung nakarating na nga po kami, sa awa ng Diyos ay ang sarap po ng pagpunta po namin doon. Andun yung physically pagod ka syempre dahil nga biyahe, pero yung init ng pagtanggap po sa amin po, ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon at nakita ko po yung ginagawa ni Lord sa church natin po doon sa Narvacan. Tunay nga na sabi ko nga, Lord, ikaw lang ang dahilan kung bakit ganito sila kasaya sa gawain, sa lahat po, no, ng biro mo, 8 years pa lang. Titingnan natin, napakabata pa lang po, pero halos siguro po buong sulok ng Narvacan ay na-reach out po ng ating butihing pastor. Kaya let us continue to pray for them at mas marami pa po ang kaluluwa na mabiyayaan po ng church po na nilagay po ni Lord doon. Eh? So sige po, tayo po lahat ay tumayo and let us come before the Lord in prayer bago po tayo mag-umpisa sa ating pag-aaral sa gabi po nito. Panginoon, salamat po muli sa time na ito, Lord, na we can come here in your presence. Ikaw lamang po ang pinakamahalaga sa lugar na ito, Panginoon. Salamat sa pagsama niyo po sa amin. And we ask, Lord, na sa umpisa pa lang po ng gawain namin, ay tanggapin niyo na po lahat ng aming ginagawa. Ang aming pagkanta, ang aming pag-share, ang aming panalangin. Kayo po, Panginoon, ang bumalot sa lahat ng aming ginagawa. Continue to bless, Lord, LWBC Macau. Bless niyo po ang bawat isa, Lord, na nandito, O God. Lord, bless niyo po ang kanilang family. Lord, even po yung mga nasa bahay po naming mga kasama sa church. Abutin niyo po sila, Lord, ng iyong mapagpalang kamay, even ang aming mga online viewers. Minsan pa po, kami po ay mag-aaral ng iyong salita. Help us, O God. Ikaw po mangusap sa bawat isa. We give you all the highest praise. The glory belongs to you alone. Ito po aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. So po, makapo po tayo and let us resume our Friday service. At last week ay pinagpaliban po muna natin. Pero ngayon po ay magpapatuloy po tayo sa ating discipleship training. So we are now on our lesson 4 sa ating pong pinag-aaralan. Inumpisahan po natin itong libro na ito, which is called Marriage and Vision by the Master. So the author again is our dear Pastor June Malaso from Dagupan. Okay? Nung bumisita po sila rito, nagdala po siya ng mga libro.
And the title of our lesson 4 is called Her Responsibilities. Okay? So, ano daw po ba yung responsibilities ng wife to her husband? So, yung mga wife natin dito, o yung gustong maging wife, buksan natin yung ating tenga. At para pakinggan natin kung ano yung gusto ni Lord sabihin sa atin. Again, this is marriage and vision by the master. Okay? Ang master po ang nag-create ng institution of marriage. Kaya tanungin natin sa kanya kung ano ba yung dapat na gawin ng isang mag-asawa. Okay? So, her responsibility. What does the Bible says about the responsibility of the wife to her husband? So, in our book, it says, the wife must submit to her husband respectfully. So, dito pala makikita na natin yung tinatawag na responsibilities, which is to submit, and then respectfully. And then, continuously, and in everything. Tuloy-tuloy daw ito sa lahat ng bagay for as long as she is married to him. So again, ito po yung instructions sa mga asawang babae sa kanilang husband. Nung nilikha po ng ating Panginoong Diyos yung ating unang magulang, hindi po niya hinayaan na manghula sila kung ano yung role nila sa bawat isa. Nagbigay po ng instructions si Lord na ito yung gagawin nila. So, meron pong specific instructions. Binigyan po sila ng role na gagawin nila sa pagtayo nila sa kanilang family. So, how they perform these roles, this will give glory to God. Kasi, ito yung sinabi niya eh. So, kapag ginagawa natin yung sinasabi niya, automatically, it brings glory to God. Again, siya po yung gumawa ng tao, kaya siya din yung may alam kung paano tayo dapat kumilos. Okay? Kasi siya yung creator eh. Alam ng creator kung ano yung magiging maayos o makabuti sa isang tao. So, he gave each individual in the family a role to perform and instructed them on how they should relate to one another, both in actions and in attitudes, so that they would glorify God both as a unit and as individual persons. So the Bible gives these instructions to the wives. Ito daw po yung binigay ng Diyos sa mga asawang babae na dapat daw nilang gawin o gampanan. Okay? Ano again? Sabi sa Ephesians chapter 5, ito po yung ating passage for our study. Wives, submit. Sabihin nyo nga po, submit. Submit. Okay? Submit to your own husbands as to the Lord. Mahalaga po yan, yung sinabi po na yan, no? Verse 23, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Verse 24, now as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands. Tapos sa verse 33, ang sabi po doon, let the wife see that she respects her husband. No? Kaya dito pala po, makikita natin na yung submission ng isang wife sa kanyang husband, again, nakabase po ito as spiritual. Okay? Ito po yung sinasabi sa ating passage that the wife's submission is spiritual. Na kapag sinusunod daw po natin, no, yung ating asawa, yung wife sa kanyang husband, then it reflects her spirituality. May kita kung gaano kalalim na siya doon sa kanyang maturity bilang spiritual na person, no? Again, the book says, the praise o yung kataga daw pong ginamit sa early passage dito po sa binasa natin sa Ephesians na as to the Lord. Tingnan niyo po, no? It implies that the wife's submission to her husband
is a reflection of her submission to the Lord. Kung nagpapasakop daw po tayo sa ating asawa, nagagawa daw po natin ito kasi nga iniisip natin na ginagawa mo ito bilang pagsunod mo kay Lord. Okay? Ito po yung ibig sabihin dito. So marami pong mga asawa po natin na babae nag-i-struggle po dito sa command na ito. Hindi nila nare-recognize yung prinsipyo behind the command. So again, what is the principle, no? So yung principle po na pinapakita sa atin dito sa passage ay may pattern na ginawa si Lord. May pattern siya na yung sa pagsasubmit daw nila sa kanilang husband, it is an act of submission to the Lord. Nakuha po ba natin? No? Kaya nakita po natin yung ginamit sa scriptures, you submit to your husband as to the Lord. Huwag po nating aalisin yun. Kaya may connection yung ating pag-submit sa ating husband sa mismong pag-submit mo kay Lord. Amen po ba? No? Amen. So kung yung wife daw po, if they are spiritually matured, o naiintindihan nila yung pagsunod nila kay Lord. Kasi spiritual ang pinag-uusapan natin dito eh. So then, hindi magiging mahirap yung mag-submit ka sa husband mo. Okay? Kasi iniisip po, pag nag-submit ako sa husband ko, it is as if to the Lord. Ito po yung pinapakita dito. Na, kasi po, tingnan nyo po, no? Maybe, maraming kalalakihan, madalas, maraming kalalakihan, hindi nila naintindihan yung kanilang responsibility sa kanilang asawa. Okay? So, ano po ba yung responsibility na natin, ng mga lalaki na madalas makalimutan natin? Okay? That includes me. Ino-nurture natin yung ating asawa. Mamahalin natin yung ating asawa. Huwag nating sasaktan yung ating mga asawa. Hindi po nagagawa natin ito. Nasasaktan natin yung ating asawa. Kami po, no, kaming mga lalaki. Kaya nga, yung tendency, kapag ginagawa natin na hindi natin ginagawa yung responsibility as husband, ang tendency naman ng wife, then nagkakaroon sila ng resistance para magpasakop. Okay? Para mag-submit. Or kung mag-submit man daw sila o magpasakop man daw po sila, they are doing it kasi takot na sila. Kasi baka mamaya kapag hindi sila magpasakop, ay hindi magiging masaya yung husband nila. Pwede silang awayin, pwede maghanap sa iba, pwede manloko, di po ba? So, ang gagawin nila, magpapasakop ako, pero it's out of fear or napipilitan lang. Hindi yung spiritual na as to the Lord nila nagagawa. Nakuha po ba natin, no? Na ang dapat daw po yung goal ng pagpapasakop ay pinapakita mo yung pagsunod mo kay God. Kasi ito yung pattern niya eh. You submit to your husband as to the Lord. So it is an spiritual activity, no? So we have to see that the submission ay nakakonect po doon sa pagkaintindi mo na ginagawa mo ito, itong submission na ito, kasi nga, as if you're doing it for the Lord. Okay? So again, sabi po sa libro, many wives fail to see that the pattern of their submission to their husband is their submission to the Lord. This is the reason why we say that the wife's submission to her husband is a spiritual matter. So again, yung submission po natin, spiritual po ang pinag-uusapan dito. Na kapag nag-submit tayo, nagpasakop tayo, ito po ay sinusunod mo kung ano ang gusto ni Lord. Again, ano po ang sabi sa John 14:15? If you love me, you will keep my commandments. So commandment niya ito na magpasakop dahil mahal mo si Lord, sumusunod ka ngayon. Okay? Ginagawa mo ngayon yung role mo, yung responsibility mo. Again, sabi po ng Bible, wives, submit to your own husband as to
the Lord. Kita niyo po, napakalinaw po, no? Kaya nga kung tayo daw po, ikaw as a wife, ay hindi ka pa nakilala kay God, unbeliever ka pa, then mahirap mo talagang gawin ito. Kasi hindi mo nakikita yung spiritual na bagay eh. Kasi you're still dead. Patay ka, kaya nakikita niyo po, no, kadalasan ng mga hindi pa Christian, ang hirap nila mag-submit sa kanila asawa. Naalala ko po, no, ewan ko lang, kung nakita ko lang ito, no, na nung pabalik na kami ng Macau, para bang, di po ba, pagka pinapakita na yung ticket, di ba, mag-boarding ka na eh. So, nauna yung husband nauna, tapos biglang pumunta yung babae, tapos pinagalitan niya yung asawa niya doon sa harapan, na para bang sinasabi niya na, ikaw na to, ganun. Tapos napatingin yung lalaki sa akin, na nagtinginan kami, na parang nagkaunawaan yung mata namin na parang napahiya po siya, na parang sa public place, parang walang respeto yung kanyang wife, magbabakasyon sila. Nakita niyo mo, no? Na dapat masayang event ang pangyayari, pero sa umpisa pa lang ay para bang minamando siya na napakasimple lang naman ang gagawin niya, pinapagalitan siya doon sa pagpunta niya lang, pag-board niya, sabi ko, hirap naman nata ng ganun. So hindi ko naman po alam, nagkatinginan lang po kami. So again, kapag as a wife hindi pa daw po nakilala sa Diyos, then spiritually they're not yet alive. So hindi daw nila talaga magagawa na magpasakop kasi nga walang pattern na sinusundan. So again, Jesus is not yet their Savior, their Lord. So how can I submit to the Lord if I do not know Him? Lalo na sa aking asawa. Okay? Kaya nga, you need to be spiritually alive para daw maintindihan natin ito kung bakit daw tayo dapat magpasakop sa ating husband. Again, tingnan po natin yung 1 Peter chapter 3, 1-6. Tingnan niyo po ito, no? Likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives, no? Pinapakita pa nga dito na kung tayo daw na asawang babae ay mga Kristiyano na, mawiwin natin yung ating mga asawang lalaki kahit hindi pa sila nakakilala kasi sa pag-uugali natin bilang mga nakakilala na kay God, no? Tingnan niyo po, no? When they see your respectful and pure conduct, makikita nila, matatouch po yung damdamin ng isang husband. And then sabi sa verse 3, do not let your adorning be external. Paalala to ng Panginoon. Huwag lamang panlabas na ganda ang ipalamuti mo sa iyong sarili. Okay? Ito pa sinasabi dito, ang ganda mo nga, lahat na ng pamahid na sa'yo na, pero hindi maganda yung loob mo. Okay? The braiding of hair and the putting on of gold jewelry or the clothing you wear, but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. Kaya sa mata ng Diyos, ang pinakamahalaga yung nakikita niya sa kalooban mo. Hindi yung, ang ganda-ganda naman ni sis, pero pag tinignan siya ni Lord, pangit na pangit si Lord sa kanya. Nakuha po ba natin, no? So sabi po doon sa, tingnan niyo po, no? But let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. Oh, ang ganda ng pagkakasulat dito, no? Pag nakita ka ni Lord, ang ganda ng kalooban mo, in the eyes of God, you are very precious. Okay? Hindi yung umiiling si God. Diba? Minsan pag titignan niya, umiiling sa atin, pagka nakikita niya na okay lang tayo panlabas, pero gumagano si God. No? Pero pagka nakita daw yung napakagandang loob mo, sabi niya, you are so precious in His eyes. For this is how the holy women who hope in God used to adorn themselves by submitting to their own husbands. So ito na po yung kanilang pag-uugali. Okay? Nagsasubmit sila. Tingnan niyo po, si Sarah. As Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, and you are her children.
If you do good and do not fear anything that is frightening. So again, kaya ito po pinapakita dito yung pattern ng Diyos sa submission. It is spiritual. Kaya nga po, lifestyle po ito, hindi occasional lang. Ay, kapag bagong sweldo, submit ako. Okay? Ano gusto mo? Di po ba? Para bang siya yung hari sa katapusan o kinsenas. Pero after that, no si Balasmi. Sino ba sila? Sino ka ba? Okay, no? So, tingnan niyo po, no? If we can see the passage, ito sa binasa natin, ang isip nga ni Sarah dito kay Abraham, she calls him Lord or Master. So, ganun daw yung ugali ng pagpapasakop. Kaya nga, the husband does not need to persuade her or force her. Magpasakop ka sa akin, hindi na niya kailangan pilitin. Kasi, tingnan nyo, hindi na pinipilit ni Abraham si Sarah. Kasi sa isip ni Sarah, ito na yung kanyang gawain. Master niya, Lord niya si Abraham. And all throughout the scriptures, mapapansin po natin, ito yung pinapagawa sa mga kababaihan when it pertains to their husband. Paulit-ulit po ito na instructions, hindi lang isang beses, no? Kasi nga po, sa mata ng Diyos, ito yung responsibility mo bilang asawa. Again, kung may resistance ka, maybe the husband is not doing his part. Okay? So, kailangan, huwag kayo mag-alala. Next week, his responsibility naman. Ang pag-aaral natin. Bawi-bawi din ako. Okay. Yan, tingnan niyo po, no? Ephesians 5:22. Wives, submit to your own husband as to the Lord. Okay? And then, 1 Peter 3:1. Likewise, wives, be subject to your own husband, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives. And then Colossians 3:18, wives, submit to your husband as is fitting in the Lord. So, paulit-ulit na pinapakita sa atin, na pinapaalala ni Lord sa mga asawang babae. Kaya nga po, yung wife's submission to their husband is logical. So, bakit po logical? Ano po ba ibig sabihin ng logical? Ibig sabihin, natural. Nagagawin mo. Okay? True orange yan. Royal yan. Natural. Pampagaling yan. No? Biscuit, royal, pampagaling yan sa may mga may sakit. Ibig sabihin, ito yung standard na gawa, kaya nga logical. Ito yung gawa ng Diyos na kapag binaliktad po natin, hindi ito natural. Ibig sabihin, yung yung wife, siya yung nagli-lead. Diba? Siya yung nangunguna. Siya yung master. Tapos yung husband po yung tagasunod. Siya yung nagpapasakop. Nangyayari po ito. At madalas nga po nakikita natin. Pero hindi ibig sabihin na nakikita mo o nangyayari ay normal na. Abnormal po ito sa mata ni God. So, kailangan, bakit kami? Hindi, ito yung ito yung nakasanayan namin sa pamilya namin. Ang nanay, si nanay ang may hawak ng nagpapantalon. Di ba? At nakasaya si tatay. Di ba? Minsan ganun So, dapat kami rin ganun sa aming mga asawa. Hindi nga po Again, pwede tayong maging matigas sa ulo, pero, ano ba yung pinag-aaralan natin? Sino ba nag-create? It is envision kung ano sa mata ni God yung dapat daw gawin. Okay? So, bakit kailangan na mag-submit yung wife sa kanyang husband? At hindi ginawa ng husband ang mag-submit sa kanyang wife. Okay? Kasi pwede naman natin itanong to kay Lord. Lord, bakit ako magsasubmit? Ang galing-galing ko. Nakatapos ako. Ang asawa ko, hindi. Summa cum laude ako. Ako ang mas mataas ang sweldo ko, no? Why should the wife submit to her husband? It is because, again, God has ordained that the head in their relationship is her husband. So,
Huwag nating sisihin si Lord. Siya ang gumawa sa atin eh. Hindi mo pwedeng sisihin siya. Siya ang nag-ordain. Siya yung nag-order. Ibig pong sabihin, siya yung nag-utos. Pero again, hindi ito sinusunod ng maraming family. Kasi nga, sa tingin nila, modern naman na yung family ngayon, pastor eh. Most of the time, kung sino yung mas malaking kita sa mag-asawa, siya yung nasusunod. Okay? Ito po yung nangyayari ngayon, no? So, authority in many families today is based on who brings home the money. The person who controls the finances has the family's respect and obedience. But the Bible, again, ang rule natin is, ano ba ang sinusunod natin, ang standard mo? The Bible makes clear that the reason why the wife submits to her husband respectfully is because he is her head. Okay? So, bakit daw po ginawang head ang husband? Dahil ba mas malakas siya? O mas magaling siya sa kanyang asawa? Hindi po. Kasi pa pwede naman, may mga babae naman mas magaling sa kanilang asawa. Diba? Mas malakas sa kanilang asawang lalaki. Diba ba? Meron pong ganito eh. Equal po ang pagtingin ng Diyos sa tao. Kasi nga, di ba, in the beginning, He created them in His own image. Pantay-pantay po ang pagtingin ng ating Panginoon. Kaya nga sabi dito sa Genesis 1:26-27, and God said, let us make man in our own image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. Di ba? Sabay inutos ng Diyos na kayo ang mamuno. Di ba? Mag-dominate kayo dito sa kaharian na ginawa ko para sa inyo. So, hindi po dahil babae ka, mas mahina ka, o mas magaling ang lalaki, hindi po yon. He is the head because God has ordained. Siya ang nagbigay. Okay? So, ibig sabihin, siya ang gumawa. Ito po ay tinatawag na pattern niya. Ito yung sinabi ng Diyos. Ibig sabihin, sa mismong bibig ng Diyos nanggaling, and only God has the perfect wisdom kung bakit niya ginawa yun. Kung bakit niya pinlano yun, kung bakit si Adan yung nauna, bakit siya, hindi si Eva ang nauna. Okay? So, hindi natin po pwedeng i-question o turuan si Lord. Pero maraming tao gustong maging Diyos. So, nilang turuan si Lord. Okay? Kaya nga, no one has the right to question the logic of it. Sabi po sa Bible, Isaiah 40:13-14, who has measured the Spirit of the Lord? Or what man shows him his counsel? Whom did he consult and who made him understand? Who taught him the path of justice and taught him knowledge and showed him the way of understanding? Okay? Sino daw ba tayo para i-question natin ang Diyos? Okay? So again, tingnan po natin yung ating highest example of submission. Kasi kung sinasabi ni Lord ng ating Panginoong Diyos na magpasakop tayo, then tingnan naman natin kung ano yung ginawa niya nung siya ay nandito sa lupa. Anong ginawa ng ating Panginoon? Pinakita din niya kung paano magpasakop sa kanyang magulang. Kung tutusin, hindi sila pantay. Kasi ang ating Panginoon, nung siya po ay nagkatawang tao, hindi niya inalis yung pagiging Diyos niya. Diyos pa rin po ang ating Panginoong Jesus. Okay? Pero, anong ginawa niya sa kanyang magulang? Ano sabi sa Luke 2:51? And he went down with them and came to Nazareth and was submissive to them. Submission din po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kahit siya ay Diyos. Okay? And his mother treasured up all these things in her heart. Napakabait po ng ating Panginoon nung siya ay bata. Okay? And then again, hindi lang siya nagpasubmit sa kanyang earthly parents. Di po ba? Kahit pantay sila ng God the Father, ng kanyang ama, anong ginawa niya? Nagpasubmit din siya sa kalooban ng kanyang ama na nasa langit. Okay? Kaya nga po yung submission, kapag ginagawa ng wife sa kanyang husband, hindi po ito yung nagpapababa sa kanya. Okay?
o bumababa yung pagkatao niya. Pinapakita niya lang na naiintindihan ko yung role ko, yung responsibility ko sa aking asawa, na ito'y ginagawa ko katulad na rin ng ginagawa ko para sa Panginoon. Okay? Ito po yung sinasabi dito. Again, sabi po sa libro, although she is equal in status and dignity, the wife should submit to her husband with respect because God has ordained the husband to be her head. So submission neither puts her lower nor makes her undignified. Okay? So ang tanong po, again, what if the wife is more wiser? Mas magaling, mas matalino, o mas malakas yung wife. Can she lead? Pwede ba siya ang mag-lead? No. Kasi nga, headship and its attendant respectful submission do not depend on superiority and inferiority. Rather, it depends on God's ordination. Order ni Lord ang sinusunod natin. Okay? Hindi po nagdedepende yung pagpapasakop ng wife sa kanyang husband kasi magaling tong babae na to. Maabilidad tong babae na to, mataas yung pinag-aralan niya. Contractor si wife, yung husband niya hindi. Yeah? So hindi po. Inordain ni Lord, order niya, kaya sundin daw po natin. Okay? So the wife must submit to her husband in everything. The Bible says, now as the church submits to Christ, so also wives should submit in something, hindi, everything. To their husbands. The wife's respectful submission to her husband should not be limited to any particular area or aspect of life. She is not to submit to some things and be independent in other things. Submission is to be her lifestyle at all times, in all places, and in everything. So bakit daw po, no? Kasi nga, the moment na siya ay naging asawa na, the moment na nagpakasal na kayo, nawala na ngayon yung karapatan mo. Tama o hindi? Tama. Again, hindi ito sabi ng tao. Pupunta pa rin tayo sa Bible. No? Nawala na yung pagmamayari niya sa kanyang sarili. Tingnan niyo po, no? For the wife does not have authority over her own body, but the husband does. Ang husband namin nagmamayari sa'yo. Pero, vice versa din yan. Likewise, the husband does not have authority over his own body. Ikaw din, wala ka ng pagmamayari sa sarili mong katawan, mga lalaki. Ang asawa mo na ang nagmamayari sa iyo. Okay? Kadalasan again sa lalaki, gusto nila sila lang No, sila lang yung malaya. Mandala yung asawa nila babae, hindi malaya. Hindi po. Parehas na kayong hindi malaya. Kasi nga, pagmamayari nyo na ang bawat isa. Yung buhay po natin ngayon as husband and wife, doon na po umiikot sa pagpapasaya natin sa ating mga asawa. Kaya nga mas mataas ang asawa natin kaysa sa magulang natin at kapatid Diba? Magulang mo, tagal mong kasama yun, yung asawa mo ay 1 linggo pa lang. Diba? Pero mas mataas na. Kasi ito na nga po yun. Ito po yung pattern ng Bible So sabi nila, but the married woman is anxious about worldly things, how to please her husband. Again, kapag napiplease daw natin yung husband, the Bible is saying na ito din yung pamamaraan mo na napiplease mo si Lord. Simple as that. Again, sabi po sa passage, when you submit to your husband, you are doing it as to the Lord. So submission in everything does not mean that the wife must no longer exercise an independent mind. So again, don't get it wrong. Binabalansi po natin, hindi ibig sabihin na ang wife ay magsasubmit, wala na siyang sariling desisyon na pwedeng gawin sa kanyang sarili. Hindi po ito, no? Hindi po sinasabi dito. Sabi po sa 1 Peter 3:1, di po ba Christian wives were commanded to be submissive so that they can independently influence their own husbands to the faith.
Since submission to her husband in everything does not stifle the Christian wife's freedom of mind and creativity, then she must not see it as a restriction. Rather, the wife should see it as God's appointed place where she could willingly and joyfully employ her wisdom and giftedness for their own good as a couple. Okay? So, paano naman daw po kung yung pagsasubmit natin ay nagko-contradict doon sa pananampalataya mo na meron ka as a Christian? For example, kung yung sinabi ng husband mo ay huwag ka mag-church. Dito ka lang, tumigil ka lang dito sa bahay. So, nagka-contradict po ito sa belief mo. So, then, dapat yung loyalty mo sa Diyos yung nangingibabaw. Okay? Hindi mo siya kausapin na ito, mahalaga sa akin dito, no? Sabi po sa libro, no? The wife's submission to her husband ends when it begins to collide with her submission to Christ. Ha? So, hindi rin dapat kayo blind follower in the sense. Sabi nga, I would rather obey God than men. Okay? Charles Hodge wrote, no superior, whether master, parent, husband, or magistrate, can make it obligatory on us either to do what God forbids or not do what God commands. So the wife's submission to her husband also ends when marriage is dissolved by death or divorce. Okay? So kung namatay na yung asawa mo, syempre, hindi ka na magsasubmit. O kaya nag-divorce na kayo, hindi ka na po pwedeng mag-submit. Okay? A wife is bound to her husband as long as the husband lives. But if her husband dies, she is free. And the marriage will not be continued in heaven. So wala na pong marriage sa heaven na kayong mag-asawa. Magkakilala na lang po tayo doon. So likewise, a wife is bound to submit to her husband as long as the marriage bond exists. But once it is annulled, submission to her former husband ceases and she is free to remarry. So moreover, for the sake of practicality, the wife's submission to her husband ends when the husband loses his mental capacity to fulfill his headship. So kung yung mga husband natin ay nawala na sa bilog, lumagpas na sa bilog, stop na yung submission mo. Kasi baka mamaya nakakita na siya ng kung ano-ano, mapahamak ka pa dyan. Okay? Kasi wala na siya sa tamang pag-iisip. Okay? So if a husband, for example, suffers a coma, na comatose yung asawa ninyo, or by some accident loses his sanity, immediately, the authority of the home rests with the wife. So magdi-decide na ngayon ang mga babae. Kasi naka-income no, na baldado na yung lalaki. Okay? Pero respect however must remain. Nandun po, hindi nawawala ang respeto natin sa ating husband. No? Bakit hindi mawawala? Kasi nga po, sabi sa Bible, however, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. So it is a reminder to us na baka kasi yung pagpapasakop mo is out of fear lang. Takot ka lang, napipilitan ka lang. Ayaw mo naman talaga magpasubmit. Ibig sabihin, hindi dapat, andun dapat na maayos yung loob mo sa iyong husband out of love, out of respect. Na kung nilalove ka ng husband mo, sinusuklian mo naman ng pagtrato sa kanya ng respect. Okay? So, respeto po natin ay nanggagaling sa pagmamahalan po ng mag-asawa. Okay? So, the wife must not only submit externally, she must respect her husband as well. Inasmuch as love should be the husband's attitude to his wife, respect is the wife's attitude to her husband. And while love should be the quality of the husband's sacrifice, ang respect naman daw po should be the quality of the wife's submission. Okay? So ano pa po, no? Last po, but not the least, the wife must submit only to her husband. So magpapasakop lang daw po tayo sa ating sariling asawa. Hindi sa ibang asawa. Okay? Mamaya, sa asawa mo,
hindi ka nagpapasakop, pero sa iba, nagpapasakop ka. Hindi po, no? So, the wife's submission is exclusive to her own husband. She is to be reverently submissive to her own husband and not to any other husband or men in the church or in the workplace. The privilege and honor belong to her husband alone. Again, hindi po ibig sabihin na hindi na tayo susunod sa iba, hindi po ibig sabihin na hindi na tayo susunod sa ating mga amo, di ba? Ano lang, kumbaga presence of mind lang, huwag tayong pilosopo. Sabi ni Pastor, hindi ko na susundin yung amo ko bukas. Sumunod pa rin tayo, magsatsala tayo. Okay? Submit lang daw sa husband, no? Hindi na ako susunod sa gobyerno. Napatupad ko yung government. Pastor, hindi na ako susunod sa inyo. Di ba? Susunod pa rin kayo sa pastor. Bahalas po, okay? Ang ibig sabihin lang po nito, there is this special place na inuokupahan lang po ng husband ninyo sa inyo, okay? Ito ay exclusive lang daw po sa mag-asawa na out of God's order sa isang family, ito yung instruction niya na binigay niya na gagawin daw ng isang asawang babae sa kanyang husband. Amen? So that ends our 11:15, less than 11:15. Natapos na naman tayo. Sige po, let us all stand.